po ng pagbibigay ng pasasalamat or testimony po na ginawa ng ating Diyos sa loob ng isang linggo. Amen? Sino po ang mauna? Yan, si Brother Ernest. Napasalamat lang po kasi po, yung blessing ng Lord talagang dinawala sa amin. Kasi akala ko, nakatapos sa trabaho namin eh. Sabi ko, ang dami sisyon na lagaan, tapos wala kaming work. Yung blessing ng Lord, kinabukasan, tumawag sa akin si architect na may gagawin tayo, tuloy ka dyan kasi maraming binagdag. Sabi ko, yes talaga kasi magagawa pa kami ng 4 na room, ang kitchen, saka sa kalasiya, saka mga box na halaman. Sabi ko, kasi tapos na pa po, dapat kami ng mga November, tapos na kami. Ang dami nilagdag na work. Sabi ko, plano talaga ni God, namin pwede yung pangunahan. Lagi kami nakalaan para sa atin, bawat isa. Sabi ko nga, yung pagkising sa umaga, napaka-blessing na yun pagka bigyan ka pa niya ng hininga. Kaya napaka-bless talaga na kahit ganun yung work namin, hindi naman kami nawawalan at yung buhay galing sa Lord. Kaya salamat. Kaya sabi ko nga, ang lagi kong bawal sa aking sarili na ang tiwala at ang pag-asa ay nasa Panginoon, talagang hindi ka mawawalan. Parang ko natin siya unahin. Yung po sabi sa Matthew na lagi ka natin unahin at ang ating mga pangangailangan ay nandiyan na yan. At ibibigay niya. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Tunay na napakabuti natin Panginoon. No? Alam ng Diyos na ano yung pangangailangan natin. Kaya yung biyaya ng Diyos ay hindi nauubos. No? Umaga pa lang, pagbilang ng ating mga mata naroon na yung pagpapala ng Diyos. Amen? Sino ba po? Sir Balen? Yun. Happy birthday. Praise God. Salamat po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay ko. Salamat sa grace ng Panginoon na sabi nga ni, ang biyaya ng Panginoon ay hindi nauubos. Amen. Salamat po dahil, salamat sa Lord dahil hindi po siya nagkukulang, hindi siya nagpapapayag sa buhay namin at sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko at alam ko na marami pang gagawin ng Lord sa buhay namin. Unti-unti lang, lahat in God's timing. Marami pa tayong pinag-pray but alam natin na kahit wala tayong nakikita pa na result, nandiyan yung Panginoon na mag-pray lang tayo, manalangin lang tayo, at huwag tayong tumigil sa ating pananalangin sa Kanya. At yun po, salamat po sa inyo, sa LDC family, na kayo, nandun po kayo palagi para sa amin, sa family namin, at alam niyo po, mahirap yung nalala ko si nanay. Nalala ko po yung nanay ko. Mahirap po maging isang ina na wala kang ina. Kasi po, wala na po kami dito. Wala na kaming magulang eh. Wala na kaming magulang. Yung isa asawa ko wala na kaming magulang. So parang kami na lang. Hindi na lang yung natanggap sa pamilya namin. So, salamat sa Panginoon kasi single siya nung stress binibigay niya sa amin.
hindi madali maging sakina kasi lalo na po yung nanay, kailangan mo siya. And kahit matanda ka na, kahit ano po, kailangan mo ng nanay sa buhay mo. At naalala ko kasi nanay ko na, alam niyo naman po, kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi siguro nung time na, siguro kaya din ako dito lumaki sa church na ito kasi yung pag dumating yung time na mawawala na si nanay, ang dami kong mga spiritual mother, sister dito sa pamilya ito na alam ko na si nanay ay masaya na kasama ko kayo sa buhay na ito at papasalamat ako sa lahat papasalamat ako kay Sister Malu kasi alam mo, marami po kaming GC. Pero siya po, out of the blue, alas 3, alas 2 na madaling araw, gising siya. Tatanungin niya, kamusta ka? Kamusta yung pipi mo? Kamusta yung mga anak mo? Kamusta yung mata mo? Yung kung simple pa kamusta, it means a lot to me. Sininang-hina, wala siya, pero I thank God sa buhay niya. Kay Sister Edith po, na parang pa lang ako, Sister Edith na siya tinanay, na hindi siya tinawag na ninang kasi Sister Edith siya tinanay. So, Sister Edith talaga. Alam niyo po, nung kamamatay pa lang ni nanay, siguro 2 months ago, meron ako something, hindi ko alam kung kanino ko lalapit. Parang may sabi ni nanay or sabi ni Lord, alam mo yung pupuntahan mo, pumunta ako sa kanya, wala siyang hindi kami nag-usap or ano, basta tinulungan niya ako. Alam ko niya yun, na lagi siyang nandyan para sa akin, para sa pamilya ko, para sa mga kapatid ko. Salamat po sa inyo kay Sister Annette. Isa-isahin ko. Thank you po sa Torres family nila, kay Sister Nalu. Lagi po mausap araw-araw. Pero pagka alam niya, hindi ko sa i-reply. Sa susunod na ako, araw mo i-reply. Salamat po sa inyo lahat. Happy share sa lahat ng women sa akin. Lahat po sa inyo, maraming salamat po. Salamat sa ating mga pastor na nandyan lagi, nag-encourage at minsan na talagang sila yung tumatapik, namumurot or ano, pagka alam nilang sumiliko ka or nakakalimot ka. Salamat sa mga buhay nila at syempre sa family ko, napaka-supportive ng pamilya ko, sa asawa ko. Salamat kasi nagluto siya. Hindi ko siya natutulog pero nagluto siya. Salamat sa mga anak ko na mababagyan. Na napaka-responsable ng mga anak ko at salamat sa mga kapatid ko, sa lahat. Every na tao na nakapaligid sa akin, I am so blessed. At alam ko yung favor ng Panginoon ay nasa akin. At encouragement po sa bawat isa na patuloy lamang tayo na magpatuloy sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Dalangin ko pa na sa buhay ko, yung more of Him. More of Him, kailangan pa natin. Marami pa tayong gagawin for the glory of God. Amen. Hallelujah. Amen po. Salamat po. Amen. To God be all the glory, lahat ng tawag sa atin naman ay kanya na yung sitwasyon, no? Ano man yung mga bagay na nawala sa atin, lagi natin isipin na meron tayong higit na meron sa buhay natin, no? Walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Na higit nating pasalamatan sa lahat ng bagay. Then, meron pa? 1, 2,
Yan, leadership. Yan. Good morning po sa inyo lahat. Papatapos ko lang no, yung last week na biyahe namin ng ating ng papa ko. Yung sinasabi natin ba na mahirap na walang ina. Kaya kayo may mga nanay na ako, alagaan nyo. Dahil mahirap talaga, promise. Sobra. Yung alam mo yung burden mo na hindi mo alam kung kanino mo sasabihin, na para lang talagang pang-nanay lang kasi sila lang makakaintindi. Yun. So, last week, kaya wala akong kami dito kasi pumunta po kami sa Tacloban. After siguro 13 years, of 12 years, after 12 years na namatay si mama, last week lang namin siya nabisita. Kasi talagang sobrang excited ako noon kasi at last, makikita ko na yung putol ng mama ko, mabibisita ko na siya. Though, alam naman natin na nasa heaven na si mother, makikita niya tayo, pero syempre iba pa rin yung nabibisita mo yung putol, di ba? So, yun na po, bago kami yung mag-planning natin, pumunta ng Tacloban, may nangyari, si Papa, hindi naman digit po sa inyo lahat, no? Na ina-hospital siya. So, parang sabi ko, Lord, sabi ko, willing ko ba talaga na baka pa siya sa mundo ni Mama? Kasi bakit si Papa bigla na hospital? Tapos, ang critical pa yung ano niya. Kasi, sabi ng doktor, may muscle sa heart niya na namamaga, which is delikado. Though alam natin na malakas siya, yung pakiramdam niya, wala siyang nararamdaman, okay lang lahat. Pero sabi ng doktor, mas delikado yun. Kasi bigla na lang siyang bubulata, pag bigla na trigger yung muscle na yun. So sabi ko, Lord, settle na lahat. Andiyan na yung plane, yung tutuluyan namin sa Tacloban. Pati yung mga, may plano namin, okay na lahat. Sabi ko, pinipipray ko na maging okay si Papa kasi syempre, malayo yun eh. Mapagtakam siya mapagod. So, praise God kasi si Papa, though alam naman natin na medyo makulit na siya, no? Buti na lang wala siya. Umulong doon. Umulong kita tayo. So, yun. Sabi ko gano'n sa kanya, sabi ko gano'n kay Papa, sige, pag ikaw sinaway mo pa ako talaga, iiwan ka namin dito sa hindi ka na sa takbo, so siya, nandun siya sa bahay, nag-inis siya, kasi alam naman yung mga tao na laging may ginagawa, di ba? Busy lagi, sanay sa pagbubuhat, sa mga gawain bahay. Tapos bigla siyang nag-stay lang doon, nakaupo lang, bawal siyang magbuhat, So, naiinis siya. Sabi ko, pag ikaw talaga, hospital ka na naman, iiwan ka talaga namin ng ate, sabi ko sa kanya. So, praise God naman, kasi every morning and afternoon and evening, minomonitor niya yung bibi niya kasi tumataas na yung bibi niya. So, praise God, kasi nung nakalipat na kami, nakapunta na kami sa Tacloban, smooth lahat. Though, nung pag-uwi namin, alam mo yung cellphone, kasi sa Tacloban daw, meron daw bagyo na darating. Alam mo yung pauwi na kami, morning, gabi siya ng 23, gabi siya ng 23. Nag-alarm lahat yung cellphone namin, yung NDMRRO, na may malaking may malakas na bagyo na gano'n. Kasi talagang kinabahan ako, sabi ko, Lord, dito na ba kami stay sa roots na yan? Lord, paano mo mag-stay kami rito? Kasi talagang yung alarm na talagang nakaka-stress. So, nung sabi ka ni Ate, kailangan makauwi tayo ng Manila ng Monday. Kasi may pasok daw siya, si Jael, may thesis, ganyan. Sabi ko, wala yan, bukas pa yan ng gabi, sabi ko sa kanya. Ako, chili ko kagad yung weather, bukas pa ng gabi yung bagyo. Sabi ko, wala na tayo yan. Praise God, kasi alam niyo po, from morning hanggang sa makapunta kami ng airport, umuulan. As in talagang umuulan. Pero nung pagsakay na namin
pag-boarding na namin ng airplane, as in talagang walang ulan. Ano yun gabi po yun, mga bandang 5 p.m. Pero madilim na sa Tacloban kasi may bagyo nga. As in talagang walang ulan. So, sabi ko pero, tingnan mo, ang buti ng gusto talaga sa atin. Sabi ko pero sa atin mo, buti ng gusto sa atin kasi during our flight, wala talaga ulan. So, merong mga may mga turbulence talaga na nakakatakot kasi yung airplane namin is small lang. So talagang nararamdaman mo talaga yung turbulence. Sabi ni Ida, masusuman na ako. Sabi ko, kasi talagang gumagano talaga siya. So sabi ko, okay ko lang ito. Ang kita ka natin namin. Okay lang po kasi sama-sama naman. pero sabi ko, pray ko talaga na nada mo po yan. Uy, pasama ko. Sila yung may iwan ko. Nagbuti ka lang may sure. So, kasi talagang kasi, talagang nangyayari yung tugot ko. Ano yung nailing ako, pero ayoko pili kasi grabe yung turbulence niya talaga. Tapos, nung nandun na kami sa may landing na kami, hindi pa kagad kami nakalanding. As in talagang tumagal kami sa taas kasi I'm not sure kung meron pa yata airplane na maglalad or meron pa nakapark na sa paglalandingan namin. Ang tagal, sabi ko, Lord, huwag na parang sa akin. Sabi ko sa akin, ano pa ako? Ano ko ba? Kailangan ko maganda nanay. Sabi ko, so, ang tagal, sobrang tagal talaga namin. Sabi ko, pray ako na pray. Tapos siguro, na-stress na rin. Pinakwentahan na ako. Tapos kumagano lang ako. Kasi, kinakabahan na ako. Nasa taas pa rin kami. Ang tagal, daw umiikot, tumagal na siya. Yung nararamdaman mo talaga na iikot yung airplane, tapos mag-standby na naman, iikot na naman nag-standby na. Sabi ko, Lord, pinapunta mo kami ng Tacloban na Matiwasay. Alam ko na pabababain mo kami ng Manila na Matiwasay. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil nabibigyan pa ako sa inyong harapan at nagpapakanta pa at nagsiserve kay Lord. Thank you po sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, lalo na sa papa ko, sa amin, sa biyahe namin, and to God be all the glory. And, purihin ng Diyos, sa buhay natin, Hindi naman ito Mother's Day, pero all for mother, tunay na, a mother is a symbol of love, care, and sacrifice. Kaya mahalaga ang mother talaga sa ating buhay. Ako rin naman, noong last 2 years, yung nanay ko talagang mahirap. Hindi ko inaasahan na kung ano yung lakas na meron siya ngayon. Dahil yung nadatnan ko siya na parang, as in, hindi na sa salita, hindi na ko kilala. As in, tulog na lang. So, purihin ng Diyos na sa loob ng 3 months na nanumbalik yung lakas ng mother ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Although, sabagay matanda na, pero naroon pa rin yung kalakasan na ibigay ng Diyos. So, meron pa po?